Medya, bigla na pong dumagsa at kumapal ang tao. Ang pila ngayon ay walang humpay pero very, very in order. Mainit na ang panahon dito sa Naga City at mahigpit ang traffic. Mabuti na lang at katabi ko ngayon si Mayor Chan Bongat. Makukunan natin siya ng mga pahayag ngayon. Good morning, Mayor. On air po tayo sa PTV4 at Radyo ng Bayan, Manila. Magandang umaga sa inyo dyan sa PTV4 Manila at sa lahat ng nakikinig. Nandito kami sa Archbishop's Palace dito sa lungsod ng Naga at syempre nag-aantabay tayo dito sa ongoing vigil para po sa pagbigay ng for the morning of former Mayor Jess Obredo and the Secretary of the DILG. Mayor, we understand kahapon nagkaroon kayo ng emergency meeting sa LGU ng Naga. Ano po yung napag-usapan at ano po yung plano sa buong wake at hanggang interment ni Secretary Robredo? Ang plano namin, of course, nagsimula kahapon doon sa yung reception dito sa tinatawag nilang liturgical reception simula nung 11 o'clock in the evening at meron na rin mga city officials na nag-vigil and city government employees. At ngayon, simula 8 o'clock in the morning up to Friday morning, meron kaming schedule ng vigil ng different offices and different barangays ng lungsod ng Naga. Pero hindi lang natin mahalatayan dahil sa dami ng tao, but we have people na nandito palagi para naman mag-asikaso ng mga tao at ng para sa orderly flow ng viewing and lahat ng bagay na dapat bigyan ng atensyon, yun po ay ginagawa ng local government ng Naga. Oo. Kapuna po nga, Mayor, yung very orderly, napakaganda ng flow. Dito sila papasok sa right gate and then ang bawat isa ay binibigyan ng at least 10 seconds, na makapanalangin sa Secretary Robredo, and then pupunta naman sila doon sa another gate for the exit. So walang nagbabanggaan, walang nagsasalubungan. Talagang makikita mo yung order. Napakaganda ng plano ng city government, and thank you for that, Mayor. What about the interment, sir? Ano ang plano natin sa Tuesday? Sa Tuesday, wala pang definitive plans para dyan. Ang alam natin, Tuesday yung nakatalaan na funeral. Kasi hindi pa alam kung dito nga sa Naga or sa libingan ng mga bayani because of the standing offer from the Office of the President. Sa ngayon, we are waiting for yung final plans. Pero ang ginagawa natin ngayon, yung immediate plans muna na may sakatuparan yun simula ngayon hanggang sa pagdating dito sa Naga sa darating na linggo. Then sa linggo naman, pag-uusapan pa namin kung saan nga ang venue. Dahil kung sa City Hall, pwede rin naman sa Coliseum o kung saan lugar. Pero sa tingin ko, being the mayor, mas may significance kung sa City Hall grounds gagawin yung wake pagbalik sa linggo, pagbalik sa Malacanang. Aalis po dito Friday, di ba? Friday, 9 o'clock in the morning. In the morning. Commercial flight. Commercial flight. Alright. And Mayor, ano po ang message nyo sa lahat ng mga taong darating sa City of Naga, sa lahat ng mga supporters ni Mayor Obredo? Hindi ko masyadong dahil yung message nyo na lang po. Alam natin na maraming mga dayuhan ang darating sa Naga. Kanina lang, nandiyan na si Senator Drilon. At maraming mga government officials ang darating everyday. Actually, kadadaan lang ni Secretary Luistro, kagabi nandito rin sila, at yung iba pa mga
national government officials. Para sa amin, talagang malaking kawalan ang ating Secretary Jess Robredo, at kami ay nalulungkot sa kanyang pagkawala. Galing sa aking pamilya, sa local government ng Naga, sa lahat ng taga-Naga, Bicolano, ang sa amin pong pakikidamay sa pagkawala niya. So, sa ngayon po ay lahat po tayo ay ako po nag-issue po ng Proclamation number 2 para po i-adapt at the local level yung call for state of mourning sa buong city of Naga. Pero dito po kahit mga bahay-bahay, mga sasakyan, private or public vehicles, pati po sa lahat ng kahit sa mga sidewalks, puno, lamppost, ganun, may calls po, even to the private sector na gawin po yon, and makikita naman po natin ganun na ang nangyayari. So, yung overflowing emotions ng taga-Naga are clearly manifested dito po sa mga maliliit na mga bagay na ito. And the fact that yung mga tao rin walang humpay na labas-masok dito po sa Archbishop's Chapel, na kung saan nandito po ang wake. Talagang ito po ay testimonya na talagang mahal na mahal siya po ng tao. Kailan po kayo, sir, last na nagkausap ni Secretary? Officially, nagkausap kami 2 weeks ago. 2 weeks ago? We were discussing about the finalization of the lineup for the 2013 local election. Alright. Mayor Chan Bongat ng Naga City, thank you very much. Thank you very much. Defense Legacy po. Alright. So, iyan ang ating panayam kay Mayor Chan Bongat. Mamaya, baka ang makuha naman natin ay ang panganay na kapatid ni Secretary Robredo, si Ginoong Butch Robredo. In the meantime, nagsimula na po ang first mass, 9 a.m. mass, dito sa loob ng The Good Shepherd Chapel, dito sa Archbishop Palace. At maraming tao ang dumalo, maraming tao ang nag-a-attend ng mass. Yan po ang latest update mula dito sa The Good Shepherd Chapel, dito sa Archbishop Palace. Mula sa Radyo ng Bayan Naga, DWRB, ako po si Grace Refama Simando. Back to you. Maraming salamat, Grace Refama. Mamaya susubukan ka namin balikan ulit para sa iba pang update. Samantala, huli man nakahanda pa rin umano ang Commission on Appointments na igawad ang kumpirmasyon sa appointment ni Secretary Jesse Robredo bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Una rito, makailang beses na na-bypass ang confirmation ni Robredo dahil sa sinasabing pagharang ni Camarines Sur Representative Luis Villafuerte, ang mismong tiyuhin ni Robredo. Noong 2007 local elections, nakalaban ni Robredo ang isa pang pamangkin ng kongresista na si Jojo Villafuerte. Pero sa isang pahayag, sinabi ni Representative Villafuerte na sa susunod na sesyon ng CA sa August 29, hihilingin umano nito sa komisyon na manatili sa agenda ng confirmation ng pumanaw na kalihim. Una nang inamin ni Senator Vicente Soto III, chairman ng CA's Committee on Interior and Local Government, na politika ang dahilan kung bakit makailang beses hindi nakalusot sa CA si Secretary Robredo. Samantala, alamin naman natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. Live mula sa Pag-asa DOST, may report si April Enerio. April? Yes, Audrey, inaasahan na makalalabas ng Parsi Typhoon Igme by Thursday night or Friday morning. Na ayon sa ating nakapanayam kani-kanina lang na si Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio, ay kung kailan inaasahan din ang pagpasok nitong isa pang bagyo na may international name na Bolaven. Dalawang possible scenario ang ibinigay ni Alzar kanina. Scenario number 1 ay hindi magmi-meet ang dalawang bagyo. Paglabas nga ni Igme ay tsaka papasok si Bolaven. Or scenario number 2 ay magkakaroon ng Fujiwara effect o dumbbell effect. Ito yung pag nagkaroon ng interaksyon ng dalawang bagyo, ganito yan. Dumbbell effect, yung isa ay tataas at yung isa ay bababa. So
So, posible na mauna pang lumabas ng PAR si Probable Julian. Dalawa lamang po ito sa mga possible scenario na kanilang binabantayan. At paglilinaw po natin sa mga balita kahapon, ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Hener Kitlong, tanging low pressure areas lamang ang pwede magsanib at hindi mga bagyo, lalo na nga sa ngayon na typhoon na itong si Bolaven na namataan sa layong 1,600 kilometro sa hilangang-silangan ng extreme northern Luzon. Sakaling makapasok ng PAR by late Thursday or early Friday si Bolaven o si Bagyong Julian, ay nasa northeastern part lamang ito ng PAR mananalasa, kaya hindi magkakaroon ng direktang epekto sa bansa. Subalit, mapag-iigting nito ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa Luzon, lalo na sa kanlurang bahagi nito. At yan ang pinaka-latest mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio. Maraming salamat, April Enerio. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Magbabalik ang PTV News Break makalipas ang 1 oras. Ako po si Audrey Gorizeta.